A Day with Isabel. Welcome to my vlog. For today's video, punta tayo sa Reffen Street Food here in Copenhagen, Denmark. Today is the 13th April 2025. Hindi po maaraw. It's a bit cloudy pero tuloy ang gala. Ito pong street food market na ito kakaiba kasi luma po siyang mga establishmento na hindi na nagamit. Dati po itong parang port at saka dagsaan ng mga barko na may mga dalang mga bagay-bagay. Yun. Marami ditong mga container. As you can see, mga containers ang mga restaurant dito. Lumang building na hindi na nagamit pero wait and see inside. Ano lang yung mga nakaparking lang yung mga container. Ginawang magagandang restaurant, bars and all. Ito po yan, mga container yan. So, pinag-divide sila. Ayan. Tapos, pumasok tayo dito sa lumang building na ginawa nila ng decoration. Parang may lightning sila na pang disco. Tapos, may bar. Tapos, today market sila dito today. Yung mga second hand market o kaya hindi naman second hand, basta mga private owned na mga brand. Dito pwede kayong magbinta. Ayan yung bar dyan. So, kita mo yung upuan, yung mga lata, mga ano ng mga oil, mga kung ano-ano pa. Pero ang ganda, di ba? May mga space pa talaga siyang hindi na-open sa labas katulad nito dahil malamig pa po. Pag summer na to, nabubuksan na lahat, puno na ito, wala ka nang maupuan, tatayo na ang mga tao dito kasi wala nang space. Haba na yung pila pag umorder ka ng mga food. Ito parang malaking island dito. Ayan, puro container yan siya pero pwede kang mag-rent, pwede kang bumili at ayan na nga yung Filipino restaurant dito. Kaya kilala ko yung may-ari dyan at saka nag-model yung aking baby love. Tapos mga kilala ko yung mga may-ari dito bukod na lang dun sa mga bago. Talaga ako nagtrabaho ng mga 3 taon mahigit. Hindi dito yung unang isang may-ari ng Filipino restaurant dito. Masaya dito pag nagtrabaho ka kasi share kayo ng mga food nila at saka kung may tasting sila ng food nila na bagong gawa, titikman mo. Pasado na ba sa panglasa mo? Hindi ka mag-exchange ng food dito kasi pagkaibigan mo na sila. Kaibiganin mo yung mga may-ari. Nasa pag-decoration lang yan. Tingnan mo, puro naman halos dito. Yung mga hindi na ginagamit ng mga bahay, no, yung mga tinatapon na, ayan, pinag-decorate nila dito. Doon sa isa pang Japanese restaurant, ang may-ari nung Filipino na restaurant at saka itong Japanese na ito ay isa lang. Yung asawa na lalaki nagtatrabaho dito, tapos yung isa naman nagtrabaho doon sa Filipino restaurant nila. Di ba napakaganda dito? Puro lang, mga sin lang yung atip, tapos yung mga decoration nila is yung mga tinatapon na ng mga kahoy, tinatapon na hindi mapakinabangan ng decoration. Ayan, di ba? Tingnan mo, ang ganda. Dito, ito yung parang sustainable restaurants. Sustainable. Tapos may beach yan, ayan. Pag pupunta ka dyan, yung mga beach kasi ito at saka island. So, nilagay nila itong mga container dito. Instead na itapon, ginawang mga ganyan. Di ba ang ganda? Voice cover lang tayo dito kasi maingay dito. Ang daming mga music, iba-ibang mga music. Baka mapalo tayo. So, sana ganito, may ganito din tayo sa Pilipinas. I'm not sure kung meron tayo. Sa malamang meron tayo pero hindi siguro ganito ka-creative. Sure, hindi ako nakaikot sa Pilipinas na ngayon. So, ayun na nga, nakuha ko na yung noodles ko, yung ramen ko. Alam ko to paano lutuin kasi nagtatrabaho din ako sa kanila dati ng ilang buwan. Kaya alam ko yung recipe na yan. Gagawin natin yan, gagayahin natin. Sorry, Joel. Magaya nga. Dito sa Denmark, doon sa Pilipinas. Gagawin lang natin kakaiba, lalagyan natin ng kung ano-ano. Para hindi natin masabing kinapi ko. Pero alam ko yan kasi nagtrabaho ako dyan sa kanya. But, magpapaalam muna tayo. Si Inday, kakain na yan. Ayan, wala akong videographer dito kasi nag-CR siya. At saka, ako na lang muna. Diba, sanay naman tayo dyan
Sanay tayong mag-isa, sanay tayo sa buhay na mag-isa, sanay tayong mag-video-video na mag-isa. Ngayon, lalo na pa lahat ay vlogger na. Ayan, kain ka lang, Inday. Ayan na nga siya, kinain niya. Buyan siyang kumain doon sa baw ng friend namin. Yung asawa niya nga ay doon sa Filipino restaurant nila. Kumain na siya, ayan, sumayaw na. Kinain niya pati yung aking food. Kinayan siya ng 2 barbecue sticks at saka baw na may chicken. Ang sarap. Yan lang talaga yung pinunta namin. Yung noodles na yan at saka yung baw ng Filipino restaurant doon. Ayan na siya. Busog na siya eh. So si mami naman nakaupo dyan. Ayan. Sa beach po tayo. Ihan na yan nila after mga 2 minutes siguro yung bonfire doon. Kaya pero napakaganda dito pag may araw. For today, cloudy siya pero okay pa din. Sinindihan na nila, ayan, may apoy na. So para hindi masyadong malamig at saka cozy din. Tapos pag minsan ganyan, pag weekend, may yan dyan, may mga concert, may nagla-live music, may nagla-live band. Ayan, depende sa kung sino yung mga artist na pupunta dyan. Ayan, may stage show. Ito na nga, pagtapos namin doon upo-upo at kumain, dito na naman kami na sabi ko sa iyo, luging-lugi si mami. Yun na nga, sa daming gustong bilhin, hindi na makapag-decide kung ano ang bibilhin. Ice cream ba or churros? Pero at the end, bumili kami ng churros kasi na-realize niya malamig pa pala. Ayan, sa niyan, ayan, may photo booth, yung lumang photo booth dyan. Tapos magpa-photo booth ka dyan, tapos idikit mo yung iba dyan sa gilid, sa left side na yan. Tapos, di ba, mayroon dito dati eh. Tuwang-tuwa ako nito dati nung kabataan ko pa. Syempre, masaya ka na pag naka-photo booth ka na. Di ba? Tapos remembrance agad. O, ayan na si Inday, naghintay ng kanyang churros. O, may pasayaw-sayaw po yan dyan. Alam mo, hindi yan nahihiya kahit may mga tao yan. Ayan na, kinain niya na ngayon. Umupo na kami sa kabilang side. Kasi magcha-charge kami dyan, Mima, sa gilid. Ayun na nga, yan yung entrance. Ayan, pabalik-balik tayo kasi nag-charge kami. So, daan kami pumasok para mag-charge. Ayan na si Inday, nag-walk-walk. Ayan, may kausap si Alex yan. Kinausap niya si Alex. Ayun. So, yung mga photos namin. Tingnan mo kung mag-picture siya or gulat na gulat si Mama. Balik tayo ulit dito kasi pauwi na tayo. Pero pag summer nito, wala kang makikitang space. For now, mailag-ilag mo pa ang video sa content ko kasi hindi tayo pwedeng maglagay ng mga focus na mga tao. Kaya ilag-ilag tayo. Ayan. So, sa pag-iikot-ikot nga namin, ayan na nga, ang ganda naman ng result ng aming vlog for today's video. Maganda siya kasi walang masyadong tao. Pag may tao kasi nahihiya akong mag-vlog na nafo-focus sila. Give a privacy to people naman. Ayan. So, yun yung greenhouse nila dyan. Pag winter, pwede kang pumasok dyan. At malamig kasi sa labas. So, dyan, mainit pa sa loob kasi may heater. Pauwi na kami. So, sinagip-sagip namin yung ibang mga views pa na hindi masyadong na-focus kanina. Pero galing na tayo dyan. Ayan. Pauwi na kami. So, on the way out na. Yung building na yan, dyan kami. Sa kabila na orange na yan, dyan kami nag-church. Dyan kayo kumain ng churros. Ayan. So, ganyan yung building. Diba? Pangit tingnan. Pero, kakaiba siya. Maganda siya sa loob. At saka, hindi sayang sa mga dapat na itatapon pa. Ayan na yung market kanina pinasukan natin. Wala na yung mga market. Nagsarado na sila yung mga tinda nila. Kasi pauwi na tayo, hapon na. Naghihintay pa si Alexander sa bahay kasama yung bestie-bestie niya. Guys, thanks for watching. Pauwi na po kami. As you can see, nandito na kami sa Central Station ng Copenhagen. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo guys for your support. At sana nag-enjoy kayo sa aming gala for today's video. Basta salamat ng marami sa inyong lahat. Sa gusto po palang magpa-playlist sa akin, ayan, PM nyo lang ako, message nyo lang ako, kaya comment down below lang kayo. At gusto ko lang din bumati ng Happy Easter sa lahat.
Siyempre gusto ko lang i-share sa inyo ang aking thoughts na hindi lang tayo puro vlog dito. Gusto ko naman din i-share sa inyong aking thoughts. Apply ko palagi sa sarili ko. Do good, be good, and let the God do the rest for you. Bless everybody.